Low tide na naman mga kailog at napakaganda na naman ng timing para manghuli tayo ng ating mga lamang ilog na ating gagawin pang ulam. Samahan niyo uli kami sa panibago naming adventure. Magluluto tayo ng bistik na lukan. At maraming salamat kay Saril Anselmo Azucena Hiron dahil sa paghula mo doon sa in-upload ko sa Reels kung anong lulutuin natin. Ngayon ng umaga ay magsisimula na naman ang ating panibagong adventure at makakasama natin dito si Kataba. At habang naglalakad nga kami papunta sa aming destinasyon ay minadaanan kami isang saga. Ang sagang ito ay medyo kakaiba kaysa dun sa mga nakaraang nahuli natin dun sa mga nakaraan nating video. Ang isang ito ay pangkaraniwan naming nakikita sa mga puno ng sasa o sa puno ng nipa. Medyo pahaba ang itsura nito pero kamag-anak nito ng mga alimango. At kung makikita nyo ay naghahanda na nga kami ng pag-iihawan namin ni Kataba. Para habang nangunguha kami meron kaming makakain. At magsisilbi na rin namin itong pantaboy ng lamok dahil sobrang dami ng lamok dito mga kailog. Pero walang dapat ikabahala mga kailog dahil ang mga lamok naman na naninirahan sa mga ganitong lalao ay hindi naman carrier ng dengue. Kaya lang sobrang dami ng bilang nila sa mga ganitong lugar. At dito nga ay gagawa tayo ng ihawan. At kakaibang ihawan ang makikita nyo mga kailog na baka sa talambuhan nyo ay ngayon lang kayo makakakita. At sigurado ako mapapakinabangan nyo mga ganitong ideya pag napapunta kayo sa mga ganitong lugar. Hindi nyo na kailangan ng mga bakal na ihawan. Dahon lang ng nipa ay sapat na. Parang yung crush mo, isang ngiti niya lang, sapat na. Dal mo sana ang ulo mo sa ulan. At bago nga kami magsimula mangolekta, kumain muna ako ng talaba at saka yung inihaw natin na sulib. At sabi ko nga kay Kataba kumain na rin siya. Pero ayaw niya dahil nahihiya daw siya sa camera. Tuwan-tuwa naman ako at solo ko yung pangangain. At sa ganitong mga klaseng seafood mga kailog ay hindi nyo na kailangan lagyan ito ng pampalasa o kahit anumang ingredients dahil meron na itong natural na lasa. At bukod nga sa napakasarap nito ay nagbibigay ito ng napakagandang pakiramdam sa inyong katawan. Dahil nga sa taglay nitong bitamina at protina mga kailog. At ang hindi maipaliwanag na pakiramdam mga kailog kapag kumakain ka nito ay kagaya rin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam kapag dumadaan yung crush mo sa harap ng bahay nyo mga kailog. At sa mga oras na yan ay nagbabadya ang ulan mga kailog. Kaya mas minabuti ko munang hindi kuhanan ng video yung pangunguha namin para sa proteksyon ng ating camera. Nakalimutan ko kasi magdala ng plastic ng yelo kagaya ng ginawa natin nung nakaraan doon sa ating huling video. Pero ipagpapatuloy natin ang video doon sa pagluluto natin ng lukan pag uwi namin sa bahay. At makalipas nga ang halos 2 oras mga kailog ay umuwi na kami sa bahay at lulutuin na natin yung mga napanguha nating lukan. At lulutuin natin to sa kahoy kasi malapit nang maubos yung aming gasol. At kaway-kaway dyan sa mga hanggang ngayon ay ganito pa rin ang ginagamit na lutuan. Yung tipong mauubos na ang hininga mo sa pagpapapoy. Nakaranas din ba kayo ng mga ganitong lutuan mga kailog? Paki-comment naman yung mga nakakaranas at yung hanggang ngayon ay ganito pa rin ang pinaglulutuan. Naalala ko nga nung bata pa ako pagkagaling ko sa school ay mangangahoy muna ako bago ako makapaglaro. At kapag hindi ko sinunod ay hahabulin ako ng garuti ng aking mga magulang gamit ang uyo. Laga pa ka naman sa puwet at sa hita. At habang inaantay nga natin kumulo yung ating lukan ay nagayat na ako dito ng sibuyas at saka bawang. Aantayin muna kasi natin kumulo yung ating lukan para makuha natin yung laman. At kung may naririnig kayong ibang boses mga kailog ay pagpasensyahan nyo muna. Sa labas kasi ako nagdadab, mainit kasi dun sa loob ng aming bahay. At napakasimple nga lang ng gagawin nating luto dito mga kailog. Bibistikin natin pero hindi ko rin talaga alam kung ano talagang tawag dito sa ating lulutuin kasi igigisa ko ito sa oyster sauce. At kumuha na rin ako dyan mga kailog ng dahon ng sili na magdadagdag sa pampalasa ng ating lulutuin. At sumunod dyan ay kinuha ko na yung ating mga gagamitin dahil masyadong madaming proseso itong ating gagawin. At tatanggalin natin kasi dyan isa-isa yung laman sa kanyang balat. At ilalagay natin ito sa salaan para tumigis yung tubig at para pag inisa mo hindi magtalsikan sa mantika. At sinadya ko munang hindi itapon yung sabaw. Hihigupin ko kasi yung sabaw niya at lalagyan ko lamang ito ng paminta at konting pampalasa. At ang mga balat nito mga kailog ay mapapakinabangan pa rin natin kaya hindi rin namin ito natapon basta-basta. Kung napanood nyo yung vlog natin sa talaba ay ito rin yung mga gagamitin natin ng materyales para pakapitan ng talaba sa ilog. At dyan nga ay kumuha muna ako ng konting sabaw. Malasa pa rin kasi yan mga kailog at masarap yan higupin. At lalagyan ko nga lang yan ng konting paminta. At saka sekretong pampalasa. Tapos hahaluin lamang ng kaunti. Igop abaw bago hindi. At makalipas nga ang ilang minuto mga kailog ay nagpainit na tayo ng mantika. Ang uminit na ito ay sinunod natin yung bawang at sibuyas. Hahalu-haluin natin to hanggang sa mag golden brown. At kapag golden brown na isusunod na rin natin yung ating tinigis na lukan. At hahalu-haluin ulit natin ito hanggang sa manuot yung lasa. Isusunod na rin natin ng paminta. At ang sekretong pampasarap na itatago natin sa pangalang Magic Sarap.
At ang ating main ingredient, sauce na yari sa talaba na galing pa sa kapitbahay kong si Mama Sita. Yun, maraming salamat ulit sa lahat po na nanood. Shoutout lang po sa Epsilon P Sigma ng MSM Berga University Foundation, Lucena City. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito na lang muna po ulit ang ating video. Have a nice day and God bless you all.